Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Diyos ko po, kapapasok lang. Breaking news, BP Sara Duterte kumanta na. Baste Kibuloy ipinagtanggol. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay Balitang Pinoy TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Lahat mga kababayan, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Basing sa ating thumbnail, kung makikita nyo, itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na po patungkol kay Baste Duterte, at nagsalita na rin si VP Sara patungkol dito sa nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, mainly doon sa nangyari sa KOJC. Okay, so pag-usapan din natin yan. Ano yung mga komentaryo nitong ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? And also, pag-usapan rin natin itong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech. Okay? Yung speech niya kanina, ano bang sinabi niya? Okay? Ang gusto niyang mangyari ang Pilipinas raw, tuloy-tuloy ang pag-defend. Sabi niya, defend everything that is rightfully ours. Okay, dapat raw i-defend natin yung mga atin, tinatawag nating atin. Okay, may reaction tayo. So yan mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan sa sinabi ni PBBM na i-defend dapat yung atin, no? Ayan mga kababayan, pasensya na po. Mahal naming nating presidente. Ako po ay hindi naniniwala na talagang dinedepensahan ninyo yung talagang atin, Unang-una mga kababayan, kung bakit hindi ako naniniwala na dinedepensahan nila yung sariling atin. Unang-una po. Yung kaban ng bayan. For example, sa PCSO, sariling atin yan. Sa mamayan talaga yan, sa mamamayan. Sa mga Pilipino talaga yan. Diba? Hindi po sa inyo. O kung Pilipino kayo, sa ating lahat. Kung nakatira ka dito sa Pilipinas at nagbabayad ka ng tax, sa atin pong lahat. Yung mga ginagastos, no? Yung mga pondo-pondo sa ating gobyerno, diba? Kung talagang dinidepensahan yung sariling atin, simulan nyo po dito. Diba? Ipakita nyo na talagang ginagamit sa tama yung pondo ng ating bansa. Diba? O kayo mga karibin natin, kung kayo po ang tatanungin, siguro ko dun sa yun baka yun ang tinutukoy niya. Yung gustong makipaggera, kaya depensahan yung sa West Philippine Sea, mga kabayan. Marami naman pong Pilipinong ayaw pong makipaggera eh. Diba? Mga kabayan, pag sinabi mo kasing depensahan, gera po yan. Pero pag sinabi mo kailangan natin makipag-usap sa diplomasyang pamamaraan, di ba? Para maiwasan yung mga di inaasahan. Sasabihin naman pro-China ka. Putol. Kung pro-China ako, ibinablog ko sana dito na talagang girahin na ng China. Di ba? Maka-Pilipinas po tayo kasi Pilipino tayo. Yung mga nagsasabing pro-China, yun po yung mga gustong makipaggera sa China, mga kabayan. Hindi nyo man aminin, pero yun talaga yung purpose nyo. Tapos sasabihin nyo sa amin na kami ang pro-China. Kung pro-China kami, sana yung binablog namin dito, yung mga gera-gera dyan sa China. Kayo na lang po mga kababayan ang tatanungin ko, naniniwala po ba kayo na yung ginagawa ng gobyerno ay para
depensahan ang sarili natin. Yung mga korupsyon niya, hindi madepensahan eh. Ngayon talaga yung nakaka-apekto ngayon sa taong bayan. Nako po. Diyan, may opinion tayo dyan. Mamaya, okay? Susuplakin natin kung saan naging sablay itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya ka na, Mr. President, ha? Kailangan ka talaga namin pupunayin. Demokrasya tayo, di ba? Okay. Marami tayong pag-uusapan ngayon, di ba? Itong last na pag-usapan natin, ito ngang nagpalabas ng hinanaing itong si Attorney Harry Roque na tunay na problema sa bansa nililihis nitong gobyerno na ito. Okay? Dahil nga raw dito, sabi ni Attorney Harry Roque, sa propaganda ng Marcos administration. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Ha? Alam kong masakit yan na marinig itong mga kapalpakan ng ating gobyerno, pero wala tayong magawa. Dapat nating isiwalat yan para mamulat ang mata ng ating taong bayan na ganito na po ang dapat nating isigaw para magbago naman kahit konti lang itong ating gobyerno kung meron man silang pagkukulang. Okay? Pero so much with that, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like, i-share itong video na to sa Facebook at YouTube. Like and share guys. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow me sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At yung mga cellphones nyo, ma-notify kayo kung meron tayong mga breaking news. Okay, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe. Yan ay sa Facebook at sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go. Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Yung mga hindi pa naka-follow, subscribe. Okay, so, ayan. Pag-usapan na natin itong una nating topic, okay? Ano ba yung unang topic natin? Unahin muna natin itong si VP Sara kasi nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. Una na nating sinabi na itong ating Vice Presidente is so busy talaga, no? At nabalitaan natin si Vice President Inday Sara Duterte po ay nagkasakit. Ngunit hindi naman niya pinaalam sa atin, hindi niya pinaalam sa public. Siguro pinaalam niya pero hindi ko nabalitaan. I'm sorry, hindi ko nabalitaan na nagkasakit yung ating VP Sara. Okay, pero isa lang yung masasabi ko diyan. Yung isang leader po na nagkasakit at hindi niya as much as possible tinatago niya na may karamdaman siya, naging hindi maganda yung kanyang kondisyon ng kanyang katawan, no? That only shows na strong leader itong si Vice President Inday Sara kasi ayaw niyang malaman ng taong bayan na nagkasakit siya. Okay? That shows strong siya na pagkababae, no? Babae naman itong si VP Sara pero hindi niya pinalam kasi alam niya na kapag malaman ng kanyang mga supporters, especially sa mga taong bayan, mag-abala sa kanya, no? It will draw concern sa kanya. Pero okay man yun, pero as much as possible, hindi na niya pinaalam para wala ng maraming istorya, di ba? Hindi na inarte yung ating VP Sara, okay? So, si VP Sara, nagsalita na tungkol sa umano'y planong pagsuspinde dito sa Davao City Mayor na ang kanyang kapatid ay si Basti Duterte. Okay? So alamin natin kung ano ang nagiging reaksyon, ano ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Baste na medyo napag-usapan din yun, di ba? Kasi una nang sinabi dyan ni Attorney Harry Roque. So, ayan, kumalat yan. So, heto na, si VP Sara, pakinggan natin anong reaksyon niya tungkol dito. Okay, pasok, VP Sara. The freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Ang Independence Day ay hindi lamang para sa So ito yung naging speech ni VP Sara sa Independence Day, okay? pagdiriwang ng ating kalayaan. Kasama rin dito ang pag-alaala sa ginawang sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng 126th Independence Day anniversary sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Sa isa pang mensahe niya, nananawagan ito sa mga Pilipino na magkaisa para sa isang maunlad na bansa. Sa unang pagkakataon, makalipas sa ilang linggo, So ito na, nagtakbuhan na itong mga media for an ambush interview kay VP Sara. muling nagpakita sa publiko si VP Sara matapos mapaulat na nagkasakit ito. Sa Facebook post ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Duterte noong May 31, binati nito si VP Sara ng happy birthday at get well soon. Hindi direktang sinagot ni VP Sara kung nagkasakit siya, pero tiniyak ito sa publiko na maayos na ang kanyang kalagayan.
Well, I'm okay. So, yeah. Yun lang ang comment niya na tanong ng mga media kung nagkasakit siya. Well, I'm okay, di ba? That's a strong leader. Maraming salamat sa birthday greetings. Dili na ko maisa-isa ang ako ang pasalamat sa tanan nga nag-greet o birthday greetings o ang ilahang mga wishes sa maayong panglawas. And I am happy to be here in Davao City, and I wish all the Baweños, unang-una, kalma lang ta, ikaduha, happy Independence Day. Nabanggit niya, kalma lang ta. This is an Kalma lang, interview. guys. Pero, kasi, tinanong siya ng media, ano ang mensahe mo sa Davao? Independence Day, ha? Independence Day ito nangyari. Ambush interview. Bakit nabanggit niya yun? Kalma lang ta. So, ibig sabihin yan mga kabayan, kalma lang kayo. Ha? May panahon din para sa pagtutuos. Panahon pa kasi nila ngayon eh. Pero may mga nagko-comment na malapit na daw matapos yung kanilang panahon. Yan ha. Yan ang opinion po ng ating mga kababayan, mga karibin natin ha. Ano sa masasabi nyo? Kalma lang ba dapat ang gawin? Sa sumusobra ng pwersa? Pero ito, sa Vice President Sara Duterte, pinakakalma lang ang mga Davaoenyo. Diba? That is a Visayan phrase, kalma lang ta. What is the meaning of kalma lang ta? Sige nga. What is the Tagalog of kalma lang ta? Tanungin ko ang audience ko para malaman kasi ang nakaintindi ang mga Bisaya lang. 'Di ba? How about those yung mga kababayan natin sa Luzon? Alam nyo ba? Hindi, understandable naman yan mga kababayan. Kalma lang ta. Ibig sabihin, kalma lang. Sa word na kalma, di ba? Kahit balik-tarin mo yan, kalma pa rin ang kalalabasan. Di ba? Kaya hindi yan very difficult to understand. Di ba? Na Bisayan. Ako, waray ako, pero naiintindihan ko naman. Di ba? Ibig sabihin, parang Tagalog lang din naman. Di ba? Kalma lang ta. Ibig sabihin, kalma-kalma lang kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos di tulad nitong gobyerno. Nako po. What's kalma lang ta? Oy, Emma Castillo, hello po. Maraming salamat sa $5, $4.99 po. Maraming salamat. Ayan. Gawin ko mo ng moderator ito. Maraming salamat. Emma, mahinahon lang tayo. Maghinahon. Relax lang tayo. Ayun kay Mark Daniel. Eric de Guzman, relax lang. Yan ang sabi ni VP Sara. Bakit nasabi niya yan? In an ambush interview. Okay, ito yung aking analysis dyan ha. Nabanggit ni VP Sara na kalma lang ta o mahinahon lang tayo. Relax lang tayo, kalmado lang. Kalma na, kalma. Nabanggit niya yon dahil alam niya kung ano ang nangyari sa KOJC. Alam ni VP Sara kung ano yung ginawa ng gobyerno sa Davao. Di ba? Marami kasi naganap. Yung mga kapulisan sa Davao, anong ginawa ng gobyerno? Anong ginawa ng kapulisan dito sa KOGC? Yan mga kababayan, sa palagay ko po si VP Sara na lang hinihintay ng taong bayan. Kung ano ang next move ni VP Sara, siguro ko, yun na yung signal mga kababayan para magliyab yung apoy ng taong bayan. Diba? Kasi hindi talaga titigil eh. At eto, tama po si Atty. Harry Roque. Paano kung hindi nasabing tama? Paano kung nasabing tama si Atty. Harry Roque? Talaga naman eh. Talaga pong nililihis po tayo, dinadivert tayo sa mga ano-anong issue dito. Pero may ginagawa pala sila, no? Beyond this issue na ito, may nakatago pala sa likod, mga kababayan. Like what? PI. Chacha. Ano pa? Itong pagpapalaya sa mga Panginoon, di ba? Ng droga. Yan mga pagpapalayang yan, iniisa-isa na po. Inuna na nila si Dilima. Sunod si Kerwin Espinosa. Espinosa ba yan, mga kabayan? Yung pinaghirapan po yan ni Tatay Digong eh. Diba? Pinaghirapan po yan. Hulihin yan. I think may mga nagurgur din pulis sa paghuli dyan eh.
Ha? Kung wala mang nagurgur na pulis, may mga nasaktang pulis dyan eh. Ha? Sa paghuling yan. Tapos ganun-ganun na lang. Palalayain. Naku po. Ibabasura yung kaso sa droga. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Ha? Kaya ba namimigay kayo ng mga ayuda para ma-divert yung, yung mga ganitong balita? Buti na lang binabalita pa rin ng mainstream media eh. Kasi bibirahin rin sila ng pag nalaman, di ba? Kaya pala dinadivert tayo sa kung ano-anong issue. Ito pala yung plano nila. Sa bagay mga kababayan, sa simula pa lang ng pag-upo nila, diba? Binira agad nila si Bantag eh. Tinaniman nila ng tinaniman si Bantag. Si General Gerald Bantag, mga kababayan. Ha? Na kung saan doon nga, 'di ba, ang pugad ng mga hinayutok na ito. Dahil kinakatakutan nila si General Bantag eh. Ha? Plinantingan ng di ba mga kababayan? Kaya talaga, Kaya talagang magdududa ang taong bayan sa inyo. Nako naman talaga, Pinaghirapan ng naunang presidente na paghuhulihin, maraming sinakripisyo para mahuli ang mga hinayutak na ito, pero ngayon nandito na naman. Ay nako. Well, anyway mga kabayan, na naman po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.